social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Ikaw ay walang pupuntahan. Oh, 10 araw na lang, magparehistro ka na. Oh, 4 katuwig ka na ng serbisyo. Asa naman ba't nagkailang bukas? Nawag ninyong iboto kandidato ng gobyerno sa mga isyu ng Pangulo. Hindi sila kumikibo. Ang kakapal ng mukha. Ngayon, pwede ba magingay lahat? Ay naku, hindi ko maramdaman. Lain po ni mo kuloy, kaon ba yung marang kul? Kung mo kong pusilon kul, basig. Howd kayo mo drama. Howd kayo may bring family, mag-resign. Ayaw pag-resign, kay hapit na ka mamatay o guay samad. Yawa ka. Isog-isog kay ka, karon mo resign ka. Wala mo resign. Wala pa sa lahuman. Drop face, kick drop face, kick drop face. Inana kadato ang Pilipinas, mga katropa. Ang nindot nga dalan buslutan, ang guba nga dalan mosamot og kaguba. Na sa akin na ang plano ng Panginoon maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo maging narco state ang Pilipinas. Ang plano naman nitong Tambaloslos ay maging Prime Minister ng Pilipinas. Ito po, tabi, kapal ng mukha mo. Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life over there? Oo, masakit pa rin, wala si Tatay Digong. Let's continue to fight and let's continue to pray for Tatay Digong mga guys. Alright, ito, reaction na natin itong mga random videos. Una, itong Executive Order number 1 ng Pangulo. Itong bagay. Unang order niya, naalala nyo mga guys? Nung pag-upo niya, tinarget niya itong Anti-Corruption Commission. Bakit? Bakit? Dahil kurakot ang utak talaga. Itong bangay. Suplak. Ngayon, make sense. Kasama itong pinsan niyang buhaya. Diba? Yung Panginoon na yung Luis to, naalala niyo. Okay. Manood tayo. Let's go. Yan po ang mandato ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Kaya si Greco Belhica na dating namuno sa ahensya, nagulat sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na buwagin ito. Sa bisa ng Executive Order number 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon yan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belhica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Ngayong wala ng PACC, sino nang gagawa ng trabaho nila? Base sa Executive Order number 1, ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang trabaho. Bukod sa PACC, binuwag din ng Executive Order number 1 ang Office of the Cabinet Secretary. At ang kasalukuyang Cabinet Secretariat ay pangangasiwaan ng Presidential Management Staff. Para naman sa mga mawawalan ng trabaho sa mga binuwag na komisyon, makatatanggap sila ng benepisyo alinsunod sa nakasaad sa batas. Ngayon mga Lods, it's really makes sense lahat ng nangyayari ngayon. Kaya pala binuwag at tinanggal yung PACC para walang magbabantay sa gobyerno at mga buwaya ngayon. Kaya grabe pala talaga, no? Kumbaga, kitang-kita mo naman, kaya grabe
talamak ang korupsyon. Kaya pala tinanggal at binuwag simula pa lang. Yan, di ba? Ang mga ensimada, kung matino ang pag-iisip nitong Pangulo nyo, bakit niya ito binuwag in the first place? Bakit? Pagkakaalam ko, no, even before, meron nang ginawa itong anti-corruption dahil po dito sa pamilyang Marcos. No? Nung pumupo si Cory Aquino, binuo po itong komisyon ng anti-corruption. And ang main pakay nito itong pamilyang Marcos dahil po sa kanyang pagkakurakot. Di ba? O tapos ngayon pinagtatanggol kayo nitong mga loyals. Kayo talaga mga ensimada, masasabi talaga natin na loyalist tanga. O, kayo ang authentic na mga tanga ng mga Pilipino. O, bakit nyo sinusuportahan itong bangag na even before pa yung pamilyang kurakot, hanggang ngayon nagpapakita ng kanilang abilidad sa pangurakot, tulo-depensa pa rin kayo. Mahal nyo pa rin. Wala tayong problema. No? Ang problema lang sa amin, gumagawa kayo ng mga fake news, ng mga vlog ninyo, just to support itong bangag, walang utang na loob, at kurakot na pamilya. Ako po. No? There are times na gusto kong iwasan talagang magmura. But when we try to recall nga anong klaseng pamilya itong Marcos, talagang mapamura ka. Oh. Alright, dumako naman tayo dito sa isang video clips mga guys. Dito kay walang ibang Secretary of Justice dito si Remulla. Ang bilis ng kaso ng anak ninyo. Hindi na kayo nahiya. Yung ibang kaso ang tagal. Pero to anak nyo diretso acquitted. Di ba? Tapos, ano, magagalit kayo kung mag-reaction kami dito. Siyempre, itong issue na to, ka-react talaga, hayop ka. Anak mo, ang bilis na na-acquit, yung ibang kaso ang tagal. Diba? Tunghayan nyo ito mga guys. Makikita ang drug suspect na si Juanito Jose Diaz Remulla III. Panganay na anak siya ni Justice Secretary Boying Remulla at pamangkin ni Cavite Governor John Vic Remulla. Inaresta si Juanito III matapos siyang mahulihan ng parcel na may halos 1 kilong high-grade marijuana. Nagkakahalaga ito ng 1.3 million pesos. Base sa investigasyon, ang suspect ang tumanggap ng parcel na galing sa isang Benjamin Huffman sa San Diego, California sa Amerika. Nagduda raw ang mga opisyal ng isa lang ang parcel sa X-ray ng International Mail Exchange Center sa Pasay. Kaya nang i-deliver at tanggapin ni Remulla ang parcel nitong Martes sa Ponte Verde sa Las Piñas, hinuli siya ng mga tauhan ng Bureau of Customs, NAIA, Drug Interdiction Task Group at PDEA. Yung bilis ng kaso, na hinuli po siya ng October 11, I'm talking about of course the son of Secretary Remulla, si Juanito Remulla III, and January 6, acquitted na po. Diba? So it's not hard to say na itong kulungan para lang talaga sa mahihirap. Pero nung panahon ni Tatay Digong, hindi po ganyan. Hindi po ganyan. Automatic po, pag may madirig ng si Tatay Digong na abuso ng isang opisyal, mananagot. Diba? Mananagot. Hindi katulad ngayon na talagang binuwag pa yung anti-corruption para makapagpangurakot, makapagpangulimbat ng pera itong hayop na tambaloslos. At itong justice system natin, wala na. Bye-bye, justice system. Bangag. Dito naman tayo kay Tambaloslos. Itong si Tambi nagbigay ng pahayag lately, di ba? Na mas safer daw ngayon. Ito ba yan? Naniwala ba kayo dyan? Huwag niyong utuin yung lolo mo. Ayun. Para ka rin si Gadon, na. Oo nga mga guys, naalala ko. Para pala itong pareho pala utak ni Tambaloslos at si Gadon. Sabi ni Gadon na ano daw yung kahirapan daw, hindi daw yung totoo, haka-haka lang. Dito naman kay Tambi, mas safer daw ngayon. At tingnan nyo ito, Tambaloslos. Ito, i-share ko sa inyo mga clips mga guys, mga latest to. Mga makikita natin kung gano'n nakatalamak itong mga addiction, yung mga drug user, mga snatcher, patayan. Tingnan mo ito.
gala-gala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan, mga taong pinagbabaril habang bumibili ng pagkain sa karinderya. Ano na nangyayari sa Manila? The Philippine National Police says that crime is actually going down. That from July 2022 to July 2024, index crimes nationwide dropped by 61.87%. That Metro Manila saw a 21.71% decrease in focus crimes just this year. But that's not what people are feeling. That's not what we see because we watch the news and it's all over social media. Did you know that Manila has the highest crime rate in Southeast Asia? I read that in a report from Numbeo. These numbers, they don't match up. And the worst part, corruption, bribery. A system so broken that even when justice is supposed to be served, it gets swallowed up by bureaucracy, by money, by power. A crime index rating of 84.28 for corruption and bribery. How do you trust a system like that? How do you tell your kids to report a crime when more than half the time, it feels like nothing will be done about it naman? Oh, di ba? Yan, itong issue na ito kasi, isa din ito nagpapagalit sa mamamayang Pilipino eh. Kasi na-witness talaga namin no, kung gaano nakatalamak itong mga addiction. Halos nga diyan sa social media, di ba mga guys? Paano yan punain ng gobyerno? Na mga bata nagpapakita na gumagamit ng shabu, nag-a-addict, no? Pinopost nila. Grabe karampat. Tapos sasabihin mo ngayon, tabalos-dos, ano po, talagang baliktad po talaga ang mga utak nitong nasa gobyerno ngayon. Kaya hindi nyo po masisisi na mas marami pong lumalabas at nagsasalita. Tapos sinatarget nyo, sabihin yung vlogger. Isa-aside natin yung vlogger na side. This is public opinion, mga gonggong. Hindi ibig sabihin nagsalita ka, vlogger ka na. Hindi po. Nagpapahiwatig po ang tao, nagpapakita po ng pagkadismaya, nagpapakita po ng concern in the first place para sa ating bayan. Tapos yung sinasabi nyo, baliktad na baliktad, at na-witness ng mga tao, baliktad rin. Ginagamit nila lahat ng kanilang mga resources, no? Para lang masunod ang kanilang mga personal interest. Naku po, good luck na lang sa bayan natin. But then again, hindi po dapat natin ito titigilan. No? Hindi natin titigilan hanggat hindi nila maibalik si Tatay Digong. Sa DDS supporters, sa Mindanao, daghang salamat sa inyong suporta. Pero hangyo jud ko, di kita mo undang because our only goal is to bring him home where he belongs. Salamat sa inyong suporta and padayon ta sa pag-ampo. Daghang salamat. No. Ano yung butaan? Butang. Yun.